mga kababayan, talagang napikon ng matindi ito pong si Senator Dante Marcoleta dito po sa biro ni Vice Ganda mga kababayan kay former Senator Grace po. Kasi nga naman, alam naman po natin na dumalo diyan po sa concert ni Vice Ganda, etong si former Senator Grace po mga kababayan. At syempre, hindi naman po maiiwasan na matawa dito sa mga biro ni Vice Ganda. Kaso nga lang mga kababayan, talagang tinamaan. Eto pong si Senator Dante Marcoleta at maging dun sa hearing kanina about po sa sugal, talagang binanatan mga kababayan ni Senator Dante Marcoleta, eto pong si Vice Ganda. Anyway, shoutout po kay Ma'am Veronica Verona. Magandang gabi po sa inyong lahat ha. Kay Kuya Edgar, Makapalag, mega love shoutout po. So ngayon, pakinggan muna natin yung biro ni Vice Ganda bago tayo pumunta doon sa nakita nating article. So ngayon, eto mga kababayan yan. Pakinggan nyo ha. Private picture! Ano ang apelyido mo, iho? Yan. It's a very private picture! Wow, Senator Grace, tawang-tawa. Wow, sige nga, titigil mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Di ba ano yung sabi ni Vice Ganda dito? Wow, Senator Grace, tawan-tawa. Titigan mo nga si Marcoleta kung matatawa ka. Ngayon mga kababayan, eto, tanungin ko po kayo. Alam niyo kung tutusin mga kababayan yung sinasabi dito ni Vice Ganda, totoo yan. Bakit? Kung ikaw ay palabirong tao, kung ikaw ay palatawang tao at natutuwa ka sa isang biro mga kababayan or sa isang show at nakaharap mo si Senator Dante Marcoleta, mapapatawa ka pa ba? Kasi alam naman po natin mga kababayan na mahirap pagtawanan yung taong seryoso. At alam naman po natin na kapag kaharap mo si Senator Dante Marcoleta, hindi ka pwede magpatawa-tawa dyan. Dahil mamaya, biglang mapatawa ka pagkaharap po si Senator Dante Marcoleta, baka magalit pa sa'yo. Kasi napakaseryosong tao po ni Senator Dante Marcoleta at yung sinasabi ni Vice Ganda dito, talagang subukan nyo na humarap kayo kay Senator Dante Marcoleta kung mapapatawa kayo. Subukan nyo humarap kayo sa mga seryosong tao kung magagawa ninyong tumawa sa harap ng mga taong seryoso. Kaya nga kung tutuusin, hindi naman po pang-aasar or hindi naman po pangiinis etong sinabi ni Vice Ganda dito. Eto po mga kababayan ay idinaan niya sa biro pero totoo po yan. Dahil nga naman kung sa tunay na buhay mangyayari yan, nakaharap mo si Senator Dante Marcoleta, hindi mo po magagawang tumawa at hindi mo magagawa na biruin si Senator Dante Marcoleta kasi nga alam naman po natin na sobrang seryoso niyan. Lalo na yung expression ng mukha mga kababayan, talagang hindi mo magagawang tawan-tawanan. Ano po, so ngayon, masyadong tinamaan at masyadong dinibdib po yan ni Senator Dante Marcoleta, yung biro ni Vice Ganda na yan. So ngayon, basahin po natin itong nakita po nating article. Dito po, sa Abante TNT Tunay na Tabloidista, sabi po dito, Marcoleta, napikon kay Vice Ganda, napakawalang hiya daw nitong si Vice Ganda. So ngayon, sabi dito mga kababayan, basahin po natin yung nilalaman. Eto daw, inihayag ni Senator Dante Marcoleta ang kanyang pagkairita matapos gawing biro ng komedyanteng si Vice Ganda ang kanyang itsura sa kamakailan nitong concert. Umabot ang pag-alma na ito ni Marcoleta sa isang joint hearing tungkol sa online gambling sa Senado nitong Huwebes, Agosto 14. Idinawit pa umano ang kanyang pangalan sa concert ni Vice Ganda, anya. Nisponsora ng malaking gambling company. Pati ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Ito daw si Vice Ganda. Nakita niya si dating Senator Grace po, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya ang senadora, kwento ni Marcoleta. Bigla niyang sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta. Kung matatawa kayo, napakawalang hiya ng tao na yon. Sabi po mga kababayan, nitong si Marcoleta, dyan po sa hearing kanina about po sa gambling. Alam niyo kung tutusin mga kababayan yung sinabi ni Vice Ganda, hindi po sa ipinagtatanggol natin na itong si Vice Ganda. Dahil gaya nga po ng, kung nanonood kayo ng Big Five o ng Big B, di ba nasabi nga doon ni Chris Ulo na tayo po ay basher ni Vice Ganda kahit noon pa man. Kaso nga lang po sa pagkakataong ito mga kababayan, talagang sabi ko nga po kanina kahit sa tunay na buhay mangyari yan, kaharap mo si Senator Dante Marcoleta, hindi ka pwede magpatawa-tawa dyan. At hindi mo pwedeng pagtawanan yung face expression niya. Kasi nga mga kababayan, masyado pong seryoso itong si Senator Dante Marcoleta at bibihira nyo lamang po makikita
na nakangiti yan lalo na sa mga hearing. So ngayon kung titingnan nyo para sa akin, yung sinabi ni Vice Ganda doon mga kababayan, mukha namang hindi kagalit-galit dahil yun naman talaga ang totoo. Na si Senator Dante Marcoleta, napakaseryosong tao. Anyway, sabi pa dito, napakawalang hiya ng tao na yon, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patusin siya. Dagdag pa niya. Binibigyan din ng senador na ang mga celebrity endorser ang isa sa mga dahilan sa patuloy na pagdami ng mga nalululong daw po sa sugal. Yan po yung sabi dito ni Senador Rodante Marcoleta. So baka sabihin ng iba, hindi Jake, binasa mo lang naman yung article, wala namang ganyang klase ng balita at wala namang ganyan na nangyari kanina doon sa hearing. So ngayon, eto, pakinggan po natin etong nakita nating balita mismo. Ito yung video mismo na kung saan pailing-iling pa nga dyan etong si Senador Mig Zubiri, mga kababayan, habang nagsasalita etong si Senator Dante Marcoleta. So ngayon ituloy pa natin. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Galit na Bigla galit ba niya po. naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Kita niyo mga kababayan ito para sa akin masyado naman po sensitive. Etong si Senator Dante Marcoleta. Alam naman po natin na yung sinasabi nito pong si Vice Ganda, mga kababayan, oo, idinaan nga niya sa biro pero totoo yun. Kasi nga naman, tingnan niyo naman, ang mukha po ni Senator Dante Marcoleta kung matatawa po kayo. Gaya nga nasabi ko kanina, napakaseryosong tao po ni Senator Dante Marcoleta at parang mahirap pagtawanan lalo na kapag kakaharap eto pong si Senator Dante Marcoleta kasi baka mamaya pag tinawanan nyo ng harapan yan, ma-misinterpret niya po. At kung ano pa yung magawa ni Senator Dante Marcoleta dun sa tao na kaharap niya na tinatawanan siya. So sino ba naman ang tao, eto para sa akin mga kababayan, sino ba naman ang tao na kaharap mo? Halimbawa, tapos makikita mo na patawa-tawa sa'yo, sino ba naman ang taong matutuwa na ganun? Syempre, wala. So tama din yung sinasabi ni Vice Ganda na subukan ninyong humarap kay Marcoleta kung matatawa kayo. Dahil yun naman po talaga ang totoo. Kahit kayo, subukan yung humarap kay Sir Dante Marcoleta kung matatawa din kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun. Yung kasi Mr. Chair. pinagtawanan. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, hindi, dapat kasi ang ginagawa ng mga senador, ganito ang payo ko mga kababayan in my personal opinion, dapat kasi ang ginagawa nila, una nilang ipinapatawag dyan, bukod dun sa mga may-ari ng mga pasugalan, yung mga influencer na nagpo-promote ng sugal. Dapat yun yung una nilang ipinapatawag dyan sa Senado at kanilang tinatanong kung bakit nagpapatuloy pa rin po sila. Dahil kahit sabihin po natin na oo nga, legal nga mga kababayan, yung sugal dito sa Pilipinas, pero kaya nga po dumarami yung mga nalululong ay dahil nga merong mga social media influencer na sikat na tinitingala, especially ng mga kabataan na hanggang ngayon ay nagpo-promote pa rin po ng sugal. So ngayon, ang dapat nilang gawin, yung mga matitigas ang ulo na social media influencer na ang katuwiran ay legal, kaya hindi daw po sila maipasarado yung kanilang mga Facebook page o mga YouTube channel, dapat yun po yung pinapatawag dito sa Senado. At tanungin itong mga senador kung saan or kung sino yung nag-uutos sa kanila mga kababayan para mag-promote ng sugal at kung magkano yung kinikita ng mga social media influencer doon. Yun po yung dapat gawin ng mga senador po natin para malaman na mga kababayang Pilipino po natin at makita
ng taong bayan na may ginagawa talaga ang Senado para patigilin ito pong online gambling na ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Yan yung sabi dyan mga kababayan ha. Kung titingnan ninyo, dinala ni Senator Dante Marcoleta yung pagkapikon niya kay Vice Ganda dyan po sa Senado at dyan niya binakbakan itong si Vice Ganda. Bagamat hindi po niya pinangalanan, alam naman po nating lahat na ang tinutukoy dyan ni Sir Dante Marcoleta ay walang iba po kung hindi itong si Vice Ganda. So ngayon mga kababayan, kayo, ano po ang komento ninyo? Sa palagay ninyo, tama ba yung ginawa ni Senator Dante Marcoleta na dinala niya pa sa Senado yung pagkainis niya dito po kay Vice Ganda mga kababayan? Bagamat tinira niya si Vice Ganda dito, hindi naman niya pinangalanan. E di ba gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kung ikaw ay may pinatutungkulang tao, much better pangalanan mo. Para na sa ganon, alam nung tao na yon na siya yung kino-call out mo. At siya yung pinupunto mo doon sa mga salita mo para hindi na ulitin sa'yo yung sinasabi niya na ginawa siyang biro. So ngayon para sa akin mga kababayan, mali yung ginawa niya dito na dinala niya pa sa hearing yung pagkapikon niya kay Vice Ganda. Kasi iba naman po yung pinag-uusapan sa hearing at iba naman po mga kababayan yung pagiging sensitive niya dito po kay Vice Ganda.